Welcome back to my channel, Math and Language, and we're going to discuss how to calculate marginal utility. So let's have the terms muna. Total utility natin is the overall satisfaction daw, happiness, or benefit the consumer derives from consuming a specific quantity of a good or service. Ito yung nakukuha mong saya pag nakukonsume mo yung product. So usually, the more products that you consume, the specific product, na magiging masaya ka. But not all the time, okay? Siyempre may time na ayaw mo na ng produkto na yun. Marginal utility is additional satisfaction, pleasure, or benefit the consumer gains from consuming one more unit of a good or service. Let's say, meron kang nagugutom ka, kumain ka ng cup noodles. Okay, di na ubos mo siya. Kaso parang gusto mo pa, di ba? Gutom ka pa. So you bought another one sa 7-Eleven. Okay. Yung pangalawang cup noodles, good. Na ano ka. So, pagdating mo ng pangatlong cup noodles, medyo satiated ka na. Medyo nauumay ka na. Pagdating ng fourth cup noodles, medyo nasusuka ka na. So, hindi naman porket yung produkto na yon, bumili ka ng produkto na yun, ulit-ulit, is the same satisfaction or additional satisfaction makukuha mo. There will be time na magiging negative yan na masusuka ka na. Cup noodles na naman. Di ba? Okay, so ito yung formula natin. Change of T, total utility over mo sa change of quantity. So, total utility 2 minus mo ng total utility 1 divided by the over mo siya sa quantity 2 minus quantity 1. Ito yung after minus before, after, and before. Tandaan mo, pag 2, usually after yon. Pag 1, that's before. Okay? MU is marginal utility. We need to, usually, ang pinapahanap mo nyo na ng prof nyo ay yung marginal utility. Ito yan, ito yung formula. You need to memorize this by heart. Okay? Now, for example, we have this product. Product A, na nagkakahalaga ng 10 pesos. At meron tayong product B, na nagkakahalaga naman ng 20 pesos. Yung product A units ka dito, ito yung mga quantity to ha. Ilang quantity? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Minsan, hindi lalagay yung 0. But, ngayon, minsan, ganito lang siya. Hindi pinapakita to. So, paano to, sir? So, itong total utility usually given to, ito, total utility ng A at total utility ng B. Usually given yan. Pag nag-consume ka ng product A, ang total utility na makukuha mo daw ay 40. At pag 2, 73. Nakikita mo pataas ng pataas. Kasi yung tinataas niya hindi na ganoon kataas. Di ba? As product B naman, pag nag-consume ka ng one quantity ng product B, may 50, 290, 3, 120, and so on. Paano kukunin yung marginal utility, sir? Okay. Gagawin mo, di ba, kung nagsisimula ka dito, kunyari walang zero, kailangan mo maglagay ng zero dito. So, tingnan mo to total utility 2 mo. Kung nandito ka nagsimula, ito yung total utility 2 mo. Okay, sir, paano yung total utility 1 natin? That will be yung sa likod niya, which is 0. Kung 0 and 0 talaga yan. So, 0 to. Tapos, quantity 2. So, 1 minus 0, that is 1 din. So, that will be 40 divided by 1. That's 40. Kaya 40 to. Okay? So, same naman with sa kabila, 50 minus 0. Yung nasa likod niya. Ayun o. 0. 0 yan 1 minus 0. Ayun o. 1 minus 0. Kaya 50 to. Ayun o. 50 divided by 1. That is 50. Yan siya. Okay? Another example. Okay. So, paano nakuha yung 30 dito, sir? Paano nakuha yung 30? Tingnan mo yung row na yan. 70 minus 1 ng 40. Tapos 2 minus 1. That will be 30 divided by 1. 30 yan. Careful ka. Maybe, usually 1, 2, 3, 4, 5 yan. Paano pag ginawa kong 3 to? Diba? Hindi magiging 3 minus 1 na siya, magiging 2. Hmm. Kaya, as much as possible, step by step. So, paano naman yung sa dito, sir? Paano naging 40 to? Ito ay
90 minus mo ng 50. Ito yun. At over mo siya ng 2 minus 1. So that will be 40 divided by 1. You have 40 here or 40. Okay. So ganun din yung sa kabila, sa iba. Mapapansin mo, yung marginal utility niya, bumababa siya. Oh. Mm-mm. Bumababa. Kagaya sinabi ko dun kanina, yung sa cup noodles, nauumay ka eh. Pag palagi mo siyang kinakain, there will be time na mauumay ka. Di ba? Um, so yung satisfaction mo, hindi na ganun ka same dun sa paggutom ka, yung unang kain mo ng cup noodles, kung sa panglimang beses mo na siyang kakainin, masusuka ka na. Tang na loob cup noodles na naman. 'Di ba? Anyway, let's have the next one. Okay, one moment. Okay, we need to know marginal utility per peso. Or kung sa Amerika ka or ibang country, usually dollars, the marginal utility per dollars. So key concept siya in consumer theory that measures the additional satisfaction a consumer gets from spending 1 extra peso on a good or service. O baka lumabas to sa theories, sa exam nyo. Essentially answers the question, how much bang for your buck do I get from this product? So, gaano kasulit? Okay? So, MU per peso, that will be, ito yung formula na kailangan natin malaman, marginal utility over ng price. Ito yung marginal utility. Ito yung kinuha natin. Diba? Kaya nga ito muna yung una kong pinahanap sa inyo. We need to find this one. So, going back, yung product A natin, 10 pesos to product B. Ito yun ito, kinopya ko lang to dito. 0.40 to 10, 0 to, yan. Ito yun. Yung marginal utility of A, no? 40, 30, 20, 10, 15, 10. Ayan. At ito naman, 50, 40, 30, 20, 10. Ito yun. Tinanggal ko na yung 0, ah. So, pag may product A ka ng unit ng 1, ano yung marginal utility per peso ng A? Gawin mo, itong 40, divide mo ng 10, that will be 4. 4.0 or 4. Press lang yan. Paano pag yung 2 units, anong marginal utility per peso mo dyan? That will be 30 divide mo ng 10. That's 3. And sunod lang, 20 divide mo ng G's, dos, 15 divide mo ng 10, 1.5, and 10 divided by 10 is 1. Diba? Paano naman yung sa kabila? Yung 50 divide mo ng 20, that is 2.5. 40 divide mo ng 20 is 2.0. 30 divide mo ng 20, 1.5. And yan. Ganun lang siya kadali. Diba? Why do we need to know this? Kasi we need siya sa consumer equilibrium. Hindi ko na nalagay dito. I'll just type it lang. Kailangan natin siya sa consumer equilibrium. Hmm. Okay, ito yun. Ito yung formula nito. So, let's say, may budget ka na 100 pesos lang. Tapos, ang product A nga ay 10 pesos. Each product B is 20 pesos. Ano yung pinakasulit na combination na magagawa mo para magamit mo yung 100 pesos na yun? Okay. So, let's find a combination. Use exactly. Ang gagawin natin, dapat parehas yung ito, yung marginal utility ng product A sa marginal utility ng product B. Paano yun, sir? Tingnan mo yung table na ginawa natin. Meron ba dito? Tingin ka lang dito sa marginal utility of product. Hmm. Meron ba tayong parehas dito? Yes. Ito ay ang may 4 ba dito? Wala. So, hindi ito. May 3 ba tayo? Wala. May 2? Yes, ito. So, tatlong product A at dalawang product B. Meron pa? Pag 1.5, yes. Apat ng product A at tatlong product B. Sa dito naman, limang product A tapos apat na product B. So, ito lang yung titingnan natin. Huwag niyo napansinin yung iba. So, ito gagawin natin, tatlong product A tapos dalawang product B. Ay, ito pala eh. Tatlong product A. So, tatanggalin ko na to. Tanggalin ko na rin to. At ano pa ba? Itong 0.5 tanggalin na natin to. So, tatlong product A,
Iibin ko yung kulay, ah. Let's say ito. Ito yun. Tatlong product A. Ito. Ito siya. So, pag samay mo yung lahat ng 2.0. Tatlong product A, 10 pesos each cost. Tapos, dalawang product B, nakakalaga ng 20. At yung susunod naman, ibang kulay. Violet na lang. 1.5. Pag samay mo yung dalawang 1.5. So, may apat ka na product A. Tapos, meron kang tatlong product B dito. Okay? Meron kang apat na product A at may tatlo kang product B. Kasi parehas lang 1.5. And lastly, yung 1.0, ito. Limang product A at apat na product B. Makikita mo dyan, no? Ito na yun. So, product A yun, silang product A, tatlo. Product A each cost ay 10 pesos, so may 30 yon. Tatlong product A, that will be 30 pesos. Sa product B naman, yung partner niya, dalawang product P na 20 pesos, that will be 40. Total cost niya 70. Tandaan nyo, ang budget natin ay 100 pesos, ha? Susunod naman, apat na product A daw, which is 40 pesos, tapos tatlong product B, which is uh, 60 pesos. That will be 40 plus 60, that will be 100. Doon ko nakuha yun. And lastly, another combination daw na magkaparehas yung equilibrium, consumer equilibrium, is ito. Limang product A, which is 50 pesos, at apat na product B, which is 20 pesos. That is 80. So, 50 plus mo ng 80, 130. So, paano nakuha ito ulit, sir? Total cost, itong 70, yung total cost ng product A, boring ko to ah, upal ako. Ito, plus mo dito, 70. Ito, plus mo dito, that will be 100. Yan. At ito, plus mo dito, yan. Yung 70, sulit ba? Hindi, kasi hindi mo na-maximize yung budget mo. Yung 130, sulit ba? Sulit naman siya, kaso, lagpas ka na sa budget, so hindi pwede. At yung isa naman, sakto. Pareso siya ng equilibrium. Itong apat na product A daw, tapos tatlong product B. Parehas pa sila ng equilibrium. Ito yung 1.5 at sakto pa sila na 100 pesos. So, ito yung pinakasulit. Mm-mm. And that's the end of the lesson on how to compute for how to calculate marginal utility. So, kasama na dyan yung consumer equilibrium, pati marginal utility per peso. Okay. If you have questions or need of clarifications, please comment down. I'm James, your math and language tutor. I'll see you again for another economics video or another math and language video. Thank you. Bye.